Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang 36 anyos na nurse matapos mabundol ng dalawang sasakyan sa Bago Negros Occidental. Ang biktima nabundol pa sa mismong pedestrian lane bago tumilapon sa ikalawang sasakyan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on arrival sa Bago City Hospital ang isang nurse matapos na sagasaan ng dalawang mga pribadong sasakyan habang tumatawid sa National Highway sa Purok Proper North, Barangay Talok, lungsod ng Bago Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Maria Angela Buendia, 36 anyos, residente ng Purok Proper North, Barangay Talok, lungsod ng Bago Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Pico, OIC ng Bacolod o ng Bago City PNP, habang nagtatawid sa pedestrian lane ang biktima ng nabangga ng Toyota Avanza na minamaniho ni Philip Johnson Cantilier, 30 anyos, residente ng Dica Home Subdivision, Barangay Kabog ng lungsod ng Bacolod. Dagdag pa ni Pico, dahil sa lakas ng pagkabangga, tumilapon ang biktima at nabangga ng isang kotse na minamaniho ni Salvador Castro, 59 anyos, residente naman ng Purok Auri, Barangay Crossing, Pulupandan, bayan ng Pulupandan, Negros Occidental. Napagalaman na buntis ang biktima ng 6 na buwan pa lamang. Sa ngayon, ditinado sa custodial facility ng Bago City PNP sina Cantilier at Castro. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dead on arrival sa Mapandan Community Hospital ang minor de edad na biktimang binatilyo na residente ng Barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan matapos magtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mabangga ito ng AUB. Sa ulat ni San Jacinto OIC Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., alas 12:45 ng hapon naganap ang aksidente sa National Highway ng Barangay Gibal ng nasabing bayan, kung saan kasama ng biktima ang dalawa pa niyang kaibigan na kapwa sila sakay ng bisikleta na mag-overtake naman ang kasalubong nilang AUB na minamaniho ng isang 32 anyos na lalaki na residente ng Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga sa isang sasakyan na patungo sa Manawag, at nahagip ang biktima na agad ay nadala sa pagamutan ng MDRRMO Rescue Team ng LGU, subalit hindi na umabot ng buhay. Nasa kustodiya ngayon na San Jacinto Police Station ng AUB driver para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang 45 anyos na padlorista sa drug buy-bust operation sa Barangay Daga, bayan ng Santa Barbara, Iloilo, at nakuhaan ng 3.5 million pesos na halaga ng shabu. Kinilala ang subject kay alias Bing. Ayon kay Police Captain Glenn Soliman, ang chief ng Regional Police Drug Enforcement Unit, lumalabas sa kanilang investigasyon na may contact sa New Bilibid Prison si alias Bing na siyang nagbibigay ng instruction sa subject kung may bibili ng illegal drugs. Ayon pa kay Captain Soliman, inamin ni Bing na siya ang kumukuha ng supply na ipinapadala sa pamamagitan ng Roro bus. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang pulis kung paano umaabot sa Iloilo City ang illegal drug supplies. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, Aini Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumila po naman ang kasabang sakay ng motorsiklo kasama kanilang maliit pa na anak matapos na bumangga ang kanilang sinasakyan na motorsiklo sa isang 3 wheels. Nangyari aksidente sa National Highway ng Barangay Milda, bayan ng Mondragon, Northeast Samar. Ang nasabing vehicle accident hindi reported sa pulis, ngunit sa nag-upload ng picture ng nasabing aksidente na si Ibrahim na pagalaman na ligtas sa mandaw ang nasabing pamilya, ngunit tumilapon ang mga ito. Makikita ang kalong-kalong pa ng nanay ang kanyang anak, samantalang driver naman na Mister ay bumalagtas sa kalsada at nagtamo ng mga sugat. Mabuti na lamang at nakaligtas ang mga ito sa kabila ng natamong mga sugat sa kanilang katawan. Sa lalawigan, nakasanayan na ang pagsasakay ng mga bata sa motorsiklo kahit sanggol, sa kabila na ito ay ipinagbabawal. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Naghatid ng saya at pasasalamat ang Davao City Police Office o DCPO sa mga kabataan at nakakatanda sa isang makabuluhang gift-giving activity na isinagawa noong Mayo 30, 2025. Pinangunahan ni Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan ang aktibidad na isinagawa para sa mga batang nasa pangangalaga ng CIC Balay Dangupan at mga matatandang residente ng Kusugian Home for the Aged sa Dragon Compound, Buhangin, Davao City. Umabot sa 48 na mga bata at 50 senior citizens ang nakatanggap ng mga pangunahing pangailangan gaya ng bigas, didatang pagkain, grocery packs at mga gamot. Bukod sa pamamahagi, isang salo-salo na nagbigay ng kasiyahan sa mga benepisyaryo. Ayon sa Davao City Police Office, ang inisyatibang ito ay bahagi ng kanilang patuloy na pangakong paglingkuran, hindi lamang sa aspeto ng seguridad, kundi pati sa pagtulong at pangangalaga sa mga sektor na itinuturing na mahina, lalo na ang mga inabusong kabataan at mga matatanda. Patuloy ang hangarin ng DCPO na palalimin pa ang ugnayan sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga proyektong makatao at may malasakit. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Unas Pilipinas, unas sa Pilipino.